Let's sing. 1, 2, 3, go. Whoa, oh, whoa. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. I'm casting my cares aside. I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my hands to
a shout of victory. Rise and sing, rise and sing. Whoa, whoa, whoa. Our God is risen and reigning, and we're elevating the glory of our God and King. Everybody rise and it's in your heart brings a melody. Rise and sing, rise and sing. If you have tasted and you have seen, rise and sing, rise and sing. Whoa, whoa, whoa. Our God is risen and reigning, and we're elevating the glory of our God and King. Yes, our God is risen and reigning, and we're elevating the glory of our God and King. Everybody rise and sabi po dito, let the redeemed of the Lord sing hallelujah. And let the redeemed of the Lord sing our God reigns. Pwede po ba tayo yung magsasabi ng hallelujah and our God reigns? Yes. Let the redeemed of the Lord sing hallelujah. Let the redeemed of the Lord sing our God reigns. Let the redeemed of the Lord sing hallelujah. Let the redeemed of the Lord sing our God reigns. Let the redeemed of the Lord sing hallelujah. Let the redeemed of the Lord sing our God reigns. Yes, God. Our God is risen and reigning, and we're elevating the glory of our God and King. Yes, our God is risen and reigning, and we're elevating the glory of our God and King. Last time, let's sing. Our God is risen and reigning, and we're elevating the glory of our God and King. Everybody rise and go. Everybody rise and sing. Yes, come on. Shout to the Lord. Raise your voice of praise. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. And we sing because we are redeemed, God. And we sing hallelujah. We sing our God reigns because we are redeemed. Oh, hallelujah. Hallelujah. We thank you, God. Come on, let's continue to worship Him. And clap. Offer a clap of praise. Yung para sa Panginoon po. Yes! Oh, Jesus. And this is the word of God from 1 Peter chapter 1 verse 3. Sabi dito, all praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ. It is by His great mercy that we have been born again. Amen po ba doon? Because God raised Jesus Christ from the dead. And that is our living hope. Kung ikaw po ay nananangan sa pag-asa na yan, pwede bang ipalakpak mo yung kamay sa ating Panginoon? Hallelujah. Come on, let's continue to worship Him. Jesus.
I
up a shout of praise. Yes, Jesus. Oh, Panginoon, napakabuti mo. Oh, hallelujah, Panginoon, napakasarap mong purihin at sambahin, O Diyos. At ngayong umaga, Lord, we pray continually, God. As we hear your word, continue to transform us, God, and change our life kung saan naaayon sa iyong will, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Saturate this place with your holy presence, God. We bring back all the glory and praises unto your name, holy name, in the mighty name of Jesus. Amen. Hello, good morning! Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Mga kapatid, kamusta po ang buhay natin? Siyempre, mas okay kaysa dati. Amen! Palakpakan na po natin ang Panginoon. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Lord. Pwede pa tayong bisita ngayong umaga? Parang meron. Pwede tayo maglapit-lapit na lang dito. Sobrang layo. Kunti lang naman. Lapit-lapit pa tayo. Yun. Praise the Lord. God is good. Amen. God is good. Kasi nagpadala siya ng mga kaluluwa ngayong umaga upang makasama natin sa pagsamba sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, iste natin ang ating kamay. Panalangin po natin ang ating mga bisita. Dito po, wala na. Lord, maraming salamat, Panginoon. Tunay na napakabuti niyo po sa amin, Panginoon. Thank you, Lord, for sending the soul this morning, Lord, for us, Panginoon, that we will worship together in your name. Lord, I pray that you will bless their life, bless their family, Panginoon, and we pray, Lord, Panginoon, na sila'y magpapatuloy, Panginoon, sa pagpupulit, pagsamba sa ilang pangalan. Lord, you know the needs, you know them. Kaya, Panginoon, tinatalaga po, Lord, sa iyo ang aming bisita sa umagang ito. We just pray for the power of the Holy Spirit na speak sa kanyang puso. In Jesus' name, Amen. Mga bisita, we are hoping that this is the last. Kundi ito po yung beginning ng ating pong get together, pagsama-sama sa pagsamba sa Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik dito po sa mundo. Wow, praise the Lord. Hallelujah. So tayo ngayon po mga kapatid ay tumayo at tayo ay magbatian sa Panginoon. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, kapatid, I love you with the love of the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. God be the Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. To God be the Lord.
nagbinigay ng pag sa akin para i-share sa inyo. It's all about truth. Ayan. Katotohanan. Pag may katotohanan, walang kasinungalingan. Amen. Truth. Ayan. May tanong. Ayan. Where truth comes from? Saan kaya nanggaling katotohanan? Sa mga matatalino? Sa mga professional? Sa mga deed beholder? Sa mga ano? Mga kapatid, truth comes from God. Why? Because God is a God of truth. Yan. Where truth comes from God. Because God is a God of truth. Amen! Yan. Hindi ko nanggaling kung kanino. Nanggaling po sa Diyos ang katotohanan. Kaya hindi mananaig ang kasinungalingan. Dahil naninibabaw ang katotohanan sapagkat ang ating Diyos ay makapangyarihan. Amen! Woo! Hallelujah! Praise the Lord! So, mga kapatid, tayo po ngayon ay dadako na sa ating pag-uusapan, the importance of truth. Ang kahalagahan ng katotohanan. Ano bang kahalagahan? Why truth is important? Number one, because it aligns with godliness or it accords with godliness. Ayan. Sige po, tingnan nga po natin kapatid ang Titus chapter 1 verse 1. Ayan. This letter is from Paul, the slave of God and an apostle of Jesus Christ. I have been sent to proclaim faith to those God has chosen and to teach them to know the truth and that shows them how to live godly life. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa inyong mga salita. We're hoping and trusting you, Father God, that you will just speak of our spirit, Panginoon, sa araw na ito. Lord, we just pray, Panginoon, that you will just guide your servant, Panginoon, as I deliver your word. Be with me, Lord, Panginoon. And I pray, God, that your name will be glorified sa kalagitnaan. Lord, I just pray, Panginoon, sa congregation that you will touch their heart. I pray, Holy Spirit, Panginoon, that you will just open their hearts, their mind, their spirit towards you, Lord, sa inyong mga salita, upang ang salita niyo, Panginoon, sa mga nito ay maging pakinabang sa bawat isa sa amin. Father God in heaven, we thank you so much. And this is our prayer for today. In Jesus' name, amen. Amen. So kapag yun ang sinasabi po dyan, ito pong sinasabi sa Titus na ang sulat na ito ay nanggaling kay Pablo, siya po ay slave of God and apostles of Jesus Christ. Ang sabi niya, I have been sent to proclaim faith to those, ayan, pag may ko na hindi ko na makita, to those God has chosen and to teach them to know the truth that shows them how to live godly life. So makita natin, kapatid, na pinadala pala dito si Pablo para mag-proclaim ng faith to those who have chosen. So, hindi lahat, kundi siya po ay inutusan ng Diyos, kapatid, para i-proclaim ang pananampalataya to those God has chosen. Kung ibig sabihin, kapatid, noon pa man sa umpisa, may pinili na ang Diyos. And that's why, kadalasan kapag tayo po ay mag-share sa tao, hindi tinatanggap. Pero minsan, kaya hindi tinatanggap dahil hindi pa kilala ang Panginoon. Pero ang sinasabi dito, kapatid, na siya po ay pinadala dito ng Panginoon to proclaim faith to those sa doon po sa mga pinili ng Diyos. Ayan. And to teach them, para turuan sila to know the truth that shows them, para ipakita nila, para malaman nila kung paano mamuhay ng may kabanalan. So, mga kapatid, tayo po isa sa mga pinili ng Panginoon. Kaya nandito tayo ngayong umaga because tayo po isa sa mga pinili ng Panginoon. Para ano? Ayan, para i-proclaim, sabi dito sa sulat ni Pablo, i-proclaim ang pananampalataya. Kaya dapat tayo po ay magkaroon talaga ng pananampalataya. Now, when faith
Faith comes by hearing the Word of God kung may nangangaral. So, ibig sabihin, kapatid, kung nasa bahay ka lang, kung hindi ka nagbabasa ng Bible, at walang nasasabi sa'yo patungkol sa salita ng Diyos, mahirap talaga maghanap ka ng palataya. Di ba? Magkaroon din tayo ng faith. Alam nyo, kung walang Bible, may faith pa rin tayo. Pero yung ating faith was not based in the Word of God. Tulad halimbawa, ang sabi ng ating mga magulang, huwag ka dyan sa dilim, may mumo dyan. That's faith. So ang bata, matakot na dyan. Hindi yan talagang angkop sa salita ng Diyos. Pero si Pablo po ay pinadala ng Panginoon, sabi dito, to proclaim faith. Ayan, sa mga choosing one. And we praise the Lord, kapatid, because we are one. Tayo po ay kasama doon sa choosing one. Kaya tayo po ay tinuturuan mula sa salita ni Pablo. Yan, tinuturo sa ating kapatid upang tayo po kung paano mamuhay ng may kabanalan. Sabi nga po mga kapatid, to teach them to know the truth and show them how to live godly life. Mga kapatid, kaya gusto kong liwanagin kasi po, hindi mahaba ang explanation natin. Paul was sent, number 1, to proclaim faith to those God has chosen. Ayan. And number 2, to teach them to know the truth. Ayan. And to show them how to live godly life. Tingnan niyo po kapatid, i-proclaim ang pananampalatay to those God has chosen and to teach them to know the truth. Kaya tayo tinutulungan, kaya tayo nakikinig ng salita ng Diyos para malaman natin ang katotohanan. And to show them how to live godly life. Ngayon kapatid, sa ating buhay, di ba? Tayo ngayon kapatid ay namumuhay sa kabanalan. Amen? Sa pagkabingan ni Pastor Joseph, Amen? Amen. Di ba? Namumuhay na tayo sa kabanalan. Kasi, nakuruan tayo mula sa salita ng Diyos. Yan. Kaya namumuhay na ba tayo sa kabanalan? Sabagay, si Lord lang nakaalam nun, ano? At ikaw, Diyos lang at ikaw ang nakaalam nun. Kaya dito po, ang sabi ni Pablo, Paul wanted men and women to be mature in Jesus Christ. Yan. Men and women, yan po yung nais ni Pablo na magiging mature tayo kay Jesus Christ. The second point natin, it sanctifies people. Yan. It sanctifies. Binabanal. Binababanal tayo kapatid. Ang katotohanan ay nag-sanctifies sa mga tao. Yan. John chapter 17, verse 17 and 19. Sabi dyan, make them holy by your truth. Teach them your word, which is truth. Yan. And then sa verse 19, and I give myself as a holy sacrifice for them, so they can be made holy by your word. So ang sinasabi kapatid ni Jesus, ito po ay prayer ni Jesus sa Panginoon para po sa mga disciples. Sabi niya, make them holy. Yan. By your truth. This is a prayer of Jesus sa Ama para po sa mga disciple. Siyempre po, mga disciple para din sa atin lahat. Sa atin lahat na kumikilala sa Diyos, tumanggap sa Diyos, naniwala sa Diyos bilang ating Panginoon na tagapagligtas. Yan. So ang makita natin dito kapatid sa mga bersikulo, that the followers of Christ became pure and holy. Sa anong dahilan? Through believing and obeying the Word of God. Sa madaling salita kapatid, ang tao pala ay hindi maging pure and holy kung siya po ay hindi naniniwala at hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Hindi ka maging pure and holy. Hindi ka maging malinis at hindi ka maging banal. Kaya, para maging banal, mga kapatid, we need to believe and obey the Word of God. Amen! Sino po ang naniniwala at sumusunod sa salita ng Diyos? Raise your hand. Okay. So tayong lahat, diba? Ang tanong, paano mo sinusunod ang salita ng Diyos? How can we obey the Word of God and believe it kung hindi
natin binabasa ang Bible at kung wala tayong Bible. Alam mo, mga kapatid, sa kapalamunan ngayon, busy ng tao. Hindi na. Ang tangi na lang magagawa natin is thank the Lord din. Lipad na, alis na. Pero ang Bible, kapatid, nagsasalita, to become pure and holy, we need to believe and obey the Word of God. So we need to read the Bible para malaman po natin ang katotohanan. Yun po ang paraan para tayo magiging. Now, daily application of God's Word has purifying effect on our mind and heart. Yan yung kapatid, yung araw-araw, daily application of God's Word. Dapat ang salita ng Diyos, hindi binabasa lang, kundi ina-apply, ipinapamuhay. Then, ang mangyayari dyan ay ma-purify tayo, maging malinis po. Ang effect niyan is totally kalinisan sa puso at kaisipan. So, naaalis. Kaya ang sabi ng Romans chapter 12, verse 2, sabi niya, huwag na kayo makiayon sa mundong ito. Diba sabi niya, mag-iba na kayo by renewing your mind that we may know the perfect will of God for us. Kaya sinabi niyan, na-purify tayo, kapatid, sa daily application. So, paano? Kaya may mga Christian, mga kapatid na nangyari sa buhay natin, na tayo po ay nakipagkaisa pa rin. No? Kaisa pa rin tayo sa gawain ng mundo. It is, kulang tayo sa application, sa pagsunod sa salita ng Diyos. Hindi na purify, kapatid, ang ating kaisipan at ang ating puso. Dahil hindi natin na-apply ang salita ng Diyos. Diba? Kaya, ano sabi ng kapitbahay mo? Wala naman pagkakaiba eh. Gano'n naman siya. Diba? Pero mayroong nakikita ang mga kapitbahay natin, kaibigan natin, na dahil siyang ganyan. Ngayon, iba na siya, no? Diba? Bakit nagkaganon? Because daily application of God's Word has a purifying effect. Hindi, uminom lang. Araw-araw ina-apply niya, binabasa niya ang Bible at ina-apply, ipinapamuhay. Diba? Pag sinabi ng Bible na ganito, yun ang ginagawa. Hindi na tayo gumagawa ng ating pang mga salita. Kung ano sinabi ng Bible, yun na yun. Diba? Pag sinabi niyang, forgive your enemy, di forgive. Diba? Sabi, i-pray mo ang iyong enemy. O di, panalangin. Diba? Kung ano pong sinabi ng Bible, sabi nga ng Bible, love even the unlovable ones, gawin natin. Diba? Kasi yun sabi ng Bible. Kaya sabi dyan, daily application of God's Word has purifying effect. Diba? Yan ang effect niya. Purifying effect in our minds and heart. Alam niyo kapatid, totoo yan. Based sa akin experience, kung wala ang Bible, iba yung theory natin ng mga tao. Iba yung nature natin eh. Pero dahil sa Bible, we are changed. Amen! Kapatid, nabago ka na ba ng salita ng Diyos? Di ba? Dapat nagkakaroon ng changes ang buhay natin. Kapag binabasa mo ang salita ng Diyos, nababago ka. Napapurify ang ating mga kaisipan at puso. Now, Scripture points out, Scripture points out sin, motivates us to confess, renewed our relationship with Christ, and guide us back to the right path. Pati kapatid, yung pong salita ng Diyos ay kanya pong i-appoint ang kasalanan, motivate us to confess. Inaano niya yung ating kasalanan para tayo ay i-confess natin yung ating kasalanan. Panaman-renewed ang ating relationship with Christ and guide us back to the right path. So kung hindi natin kapatid na-apply sa salita ng Diyos, wala kang nangyari. Di ba? Labas-pasok sa church every Sunday, nothing happened. Diba? Diyan ang paglabas mo dyan na mayain, no? Ano nangyari? Ay, ang ganda. Ano nga yun? Ano nga yun? Like me. Hindi ako makapag-preach na wala akong kunigo. Wala kang just a click or click tayo. Disappear na. Sa ganitong age na, limutan ka. Kaya sayang ang salita kung wala, hindi ka nakasulat.
Points number 3. People purify their soul through obeying the truth. Ayan. It purifies the soul. Kapatid, people purify their soul through obeying the truth. Nalilinis po ang ating mga kaluluwa, ang ating pong kaluluwa sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan. 1 Peter 1:22, ayan, sabi dito, you were cleansed from your sins when you obey the truth. Grabe, no? Nalilinis po ang ating mga kasalanan kapag sinusunod natin ang katotohanan. So now, you must use sincere love to each other as brother and sister. Love each other deeply with all your heart. Kapatid, ang ganda ng sinasabi, no? Sabi niya, you will cleanse from your sins when you obey the truth. Sana po maintindihan natin yan. Kung paano pa nalilinis, kapatid, no? Ang ating kasalanan, nalinis tayo sa ating kasalanan kung tayo po ay sumusunod sa katotohanan. Kaya, kung malinis na tayo, ito sinasabi, so now, ngayon, nalilinis na tayo. Di ba, nalinis na tayo, tinanggap natin ang Panginoon, patuloy tayo, nagbabasa ng salita ng Diyos, sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, ang Bible nagsasabi na we will already clean. So now, dahil malinis na tayo, ito po ang sinasabi ng Bible. So now, you must show sincere love. Ipakita mo ang totoong sincere pag-ibig to each other as brother and sister. Love each other deeply with all your heart. Romans 12:9 and 10. Pakinggan po ninyo. Don't just pretend to love others. Kapatid, ang sabi kanina, so now, you must use sincere love to each other as brother and sister. Sincere ang pag-ibig. Dapat talaga yung, pag sinabi nga, kanina nagkamusta, oh, I love you, and hindi lang yung kapatid na dahil sa kanta. But dapat damahin natin, we need to love one another. Amen! Because God is love. Ngayon kung hindi ko wala kang love sa kapwa-tao mo, kapatid, ibig sabihin, hindi mo kilala ang Diyos because ang Diyos ay pag-ibig. See? Kaya ano pong sinabi, don't just pretend to love others. Ibig sabihin, kapatid, kaya nasabi yan sa verse 9 ng Romans 12, because I believe that God knows na maraming pretentious ng tao. Nagpipretend na mahal niya pero hindi pala. Secondly, really love them. Hindi lang niya mag-pretend to love others, but really love them. Sabi niya talagang mahalin mo. Hate what is wrong. Yan ang dapat. Kapatid, we need to hate. Dapat hate tayo. Dapat galit tayo sa mali. Yun. Dapat galit tayo sa mga mali. Hindi yung iniibig natin yung mga mali. Diba? Alam natin, kapatid, alam natin sa buhay natin kung ano ang mabuti at masama. Pero dahil sa kulang tayo sa salita ng Diyos, kapatid, and we are not guided by the power of the Holy Spirit, mas ibigin natin ang mali. Kasi kung tayo po ay salurit ang buhay natin sa salita ng Diyos, maiiwasan mo dahil alam mo hindi yun eh. At inalis ko sa iyo ang mga bagay na mali. So, alam mo na agad na hindi tama ito. Diba? Yan. And then sabi niya, hold tightly to what is good. Yun ang talagang i-embrace natin kung ano po yung mabuti. Alam niyo na, ang ganda ng sinasabi dito, no, na sana ay matutuhan talaga natin as being a Christian. Hindi tayo pretensyuso, kundi sincere tayo sa mga motibo natin sa bawat isa sa atin. Amen! Totoo bang pag-ibig mo, kapatid, sa kapwa mo? Pag totoo ang pag-ibig mo sa kapwa mo, kapatid, hindi mo pababayaan ang kapwa mo. Pag may nakita mo siyang mali, hindi mo matiis na hindi mo siya kausapin. Bakit? Kasi mahal mo siya. Totoong mahal mo siya. Dahil ikaw at siya ay magkapatid at anak tayo ng Diyos. Diba? So dahil hindi totoo ang pag-ibig mo, bali wala lang. Nakita mo mali, wala lang.
parang bahala ka sa buhay mo. Eh, hindi yun. Kasi kapatid, kaya napakaganda po ng salita ng tinuturo niya, huwag tayong maging pretend. Oh, I wish and I pray, kapatid, na mula ngayon, maalis sa atin ang pag-pretend, magkulwari. Magkulwari tayong mga banal, pero hindi naman parang banal. Diba? Parang si Diablo. Si Diablo ngayon, hindi na rin sumusuot ng itim na damit, white na. Kaya marami na ngayon ang nalinlang. Kasi hindi na sa nakaitim. Kasi pag sumuot sa nakaitim, agad-agad kilala na sa ay, demonyo to. Hindi, masama na. Kaya, nag-change na siya. White na ngayon ang sinusuot niya. Kaya hindi na mahalata. Diba? Maging totoo tayo, kapatid. Sapagkat ang ating Diyos ay totoo na Diyos. Hindi nagkukulwari. Kaya, let's hate what is wrong. Dahil ang Diyos ay galit din sa mga mali. As being a Christian, tinuturo sa atin ng Biblia ngayon na dapat atin sundin na iyon po. Kasi Christian po tayo. At tapos ang dami sa verse 10, love each other with genuine affection and take delight and honoring each other. Kapatid, honor, binibigyan na natin ng honor. Ano ba yung honor? Ina-honor ba natin sila? Binibigyan natin sila. Honoring each other. Diba? Ako, wala tayong marinig sa aking kapatid. Pagdating ko dito, uy, ang ganda nyo, ang babait nyo, ang pupugin nyo, Pero kapatid, talaga naman totoo magaganda kayo. Talaga naman totoo mga pugi kayo. Kasi mga anak kayo ng Diyos. Diba? Ang pangit ay yung mga kaaway ng Diyos, yung mga taong pag may sungay ka ba, gwapo ka? Maganda ka ba? Siyempre hindi. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Diba? Kaya lahat ng anak ng Diyos ay magaganda at mga pugi. Iyon sila, kapatid. Kaya ano sabi? Love each other with genuine affection. Dapat ganito po ang puso natin. Dapat nababago na po yung puso natin. Natututo na genuine na talaga ngayon. And we need to take delight in honoring. Dapat yun po yung ating kadalahan in honoring one another, each other. Bigyan natin sila ng hindi lang po yung sa school, bright ka, kaya may honor ka. Dito po sa church, kapatid, bright ka o hindi ka bright, dapat may honor ka sa bawat isa sa atin. We need honoring each other. And the last portion, truth set sinners free. Napakadali lang ng mensahe ngayon. Hindi ko yan masyadong in-explore kasi po napakaganda na po talaga ng nasalita. Ang katotohanan ang nagpapalaya sa atin. Sabi nga sa Galatians 5:1, be free indeed. Pinatawad lang tayo, kapatid, dapat ay maging malaya na tayo. Pinatawad na tayo ng Panginoon. Ito na lang ako mag- John 8:32. Kay Josh. Yan. And you will know the truth, and the truth will set you free. Kapatid, ang maganda po kung basahin natin yung 31. Ayan. Jesus said to the people who believed in Him. Ito po ang sinabi ni Jesus sa mga tao na naniniwala sa Kanya. Ano sabi niya? You are truly my disciples if you remain faithful to my teaching. So kapatid, nandiyan na naman ang katuruan, ang salita ng Diyos. Sabi niya, you are truly my disciple. Pwede natin sabihin na we are truly children of God if we remain faithful sa kanyang mga katuruan. Si kapatid, so paano ba tayo magkakaroon ng tunay ng mga anak ng Diyos, kapatid, kung linggo lang ka nakabasa ng Bible?
Pero I pray kapatid, no, nung ginagawa ko yan, ako naniniwala ako na tayong lahat ay nagbabasa talaga ng salita ng Diyos. Kasi ang salita ngayon ng Diyos ay nalipat na sa mga cellphone. Kaya ibig sabihin kahit saan ka naroon, nandun na yung salita ng Diyos. And how I wish and I pray, kapatid, na bawat sandali ng buhay mo, nakaupo ka sa jeep, naglalakad ka, kasi maraming tao, sige cellphone na sana po, ang nakikita sa cellphone nila ay mga word of God. Hindi po yung mga mga kingkoy na ganyan. Cellphone, ako hindi ko alam kasi ang cellphone eh. Pero, nakita ko sa maraming tao, cellphone ang ginahawakan. Sana po, salita ng Diyos ang ginabasa. Dahil na-purify ang ating puso at kaisipan. Now, ano bang sinabi niya? You are truly my disciples if you remain faithful to my teaching. Ang ganda, no? If you remain, sabi nga ng John chapter 7, sabi niya, if you remain in me, and my words remain in you, ask anything you like, and it will be granted unto you. If you remain in me, and my teaching, my words remain in you, ask anything you like, it will be granted unto you. Yan kapatid, ang hamon ng Diyos sa atin, napakaganda po. Pero, hindi nangyayari, di ba? Sa taon mo na pinapanalangin yung gusto mo, walang nangyari. Bakit? Ang failure, kapatid, is you are not remaining in Him, and His Word does not remain in you. Kaya kailangan manatili ang salita. Para manatili, anong gagawin? Memorize the Word of God. Basahin mo ng basahin ang salita ng Diyos. At yan, may problema ka, ano sabi ng Panginoon? Sabi niya, don't be afraid. Stand still and see the salvation of God. Diba? May problema ka, may hinaharap ka. Yun ang sabi. Be strong and courageous. Don't be afraid of this me. For the Lord your God is with you wherever you go. Diba? Saan ka nandoon, kapatid? Wala kang katakutan. Alam mo, kasama mo ang Panginoon. Paano mo nalaman na kasama mo? Dahil ang salita niya ay kasama mo, ay nasa iyo. Therefore, God was in you. Kasi po, sabi nga nila ng Bible, that our hearts is the residence of God. Residence ng Panginoon yan, kung talagang tayo po ay nananatili sa Kanya, pero pag hindi. Jesus Himself is the truth that set us free. Sinasabi sa John 8:36. He is the source of truth. Kapatid na, Jesus Himself is the truth that set us free. He is the source of truth, the perfect standard of what is right. Grabe kapatid, no? Siya po ang pinanggalingan ng katotohanan, the perfect standard pamantayan of what is right. Grabe kapatid, no? Alam mo, ayaw ko lang, kung tayo lang kapatid talaga ay manatili sa Panginoon at bigyan mo talaga ng malaking place sa buhay mo salita ng Diyos, napakaganda ng mga sinasabi niya. Because God is the source of truth and the perfect standard for pamantayan to what is right. He freed us from continued slavery to sin, from self-deception, pangapaniling ng diablo, and from deception of Satan. He shows us clearly the way to eternal life with God. Kapatid, pinapakita niya talaga ang daan to eternal life with God. Thus, Jesus does not give us freedom to what we want, but freedom to follow God. Kasi kapatid, ayan ang sinasabi niya, Jesus as clearly the way, shows us clearly the way eternal life with God. Thus, Jesus does not give us freedom to do what we want. Ano po yung gusto natin? But, ano sabi niya kapatid? But freedom to follow God. Yan kung binigay sa atin ng Diyos. But freedom to follow God. Hindi po ng kalayaan kung anong gusto natin. But freedom to follow God. Yan po yun. Now, gusto ko pong magandang reminder ito, no? Ginawa ko itong parang conclusion sa, as we seek to serve God, yan kapatid,
as we seek to serve God, Jesus is the perfect truth that freed us to be all that God wants us to be. Sinabi niya kapatid, Jesus is the perfect truth. Siya po ang perfectong katotohanan that freed us, pinapalaya tayo, as to be all that God meant to be. Kapatid, sa buhay natin, alam natin na wala na tayo talagang magagawa sa buhay natin. Alam natin yun. Pero alam niyo kapatid, hanggat walang problema, hanggat walang nangyayari sa buhay, as is lang ang buhay natin. Parang wala na. Pero pag nagkaroon tayo ng problema, kapatid, parang gusto mong alaman kung saan mo hugutin ang Diyos. Pero mahal tayo ng Diyos. Kahit hindi natin sa masyado iniintindi tayo ng Diyos. You know why? Naunawaan tayo ng Diyos, kapatid. Ikaw at ako, naunawaan tayo ng Diyos. Kaya lang, kapatid, ang nais ng Diyos talaga na matuto talaga tayong umilas talaga sa Kanya. Na i-apply talaga natin ang katutan because it's the Holy Spirit is the Spirit of God. God is the God of truth. Wala na ibang katotohanan, kundi ito lang. At ito lang talaga kapatid ang kailangan talaga. What we need is to be faithful. Remain in God. Kahit ano pa ang mangyari sa buhay natin. Dahil ang Diyos ay buhay at kailanman tayo ay hindi niya pababayaan. Amen! Kapatid, sa umagang ito, may problema ka? May kabigatan ka? Dalhin mo yan sa Panginoon. Alam ng Diyos at kilala ka ng Diyos. Ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin is to remain faithful unto Him. Manatili lang tayo sa Kanya. At huwag natin kalilimutan, kapatid, na basahin ang salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay matutunan. Walang ibang katotohanan makita tayo kundi salita lang ng Diyos. Because God is good. Lord, salamat po, Panginoon, sa magandang umaga na ito na binigay niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, sapagkat ipinakita niyo, Lord, na na-purify ang tao sa pamagitan ng masunod sa inyong mga salita. Salamat din po, Panginoon, sapagkat the Holy Spirit has set us free sa lahat ng mga bagay na mga hindi namin alam at binigyan mo kami, Panginoon, Lord, ng wisdom, Panginoon, upang malaman ang katotohanan at ang katotohanan niya ang siya nagpapalaya sa amin. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang katotohanan, Panginoon, Lord, it accords to godliness. Panginoon, na-align, Panginoon, ang katotohanan, Lord, sa kabanatan. O Diyos, wala kaming magagawa sa buhay namin, Panginoon. Ngunit, Lord, tulungan niyo at tulungan niyo kami, Panginoon, Lord, na magkaroon kami ng deep desire to know the truth. Lord, alamin ang katotohanan at ipabuhay ang katotohanan. Hayaan na ang katotohanan, Panginoon, ang mag-guide sa buhay namin. Mabuhay kami sa katotohanan sapagkat Ikaw ay Diyos ng katotohanan. Lord, may mga plano ka sa buhay namin at tanging Ikaw lang ang nakaalam. Sabi niyo nga, Panginoon, you know the plan for us. The plan to prosper us and not to harm us. The plan to give us hope and a future. Kaya, Panginoon, sa pamagitan, Lord, ng salitang itong amin na pag-aaral ngayong umaga, Lord, tulungan mo kami. Tulungan mo kami, Panginoon, na hanapin ang katotohanan sapagkat Ikaw ang katotohanan at ipamuhay ang katotohanan.
Lord, maraming salamat, Panginoon. Hindi kami lumalago sa aming spiritual na buhay, Panginoon. It is because, Lord, hindi na-apply ang katotohanan sa buhay namin. Lord, ang sinasabi niyo, Lord, daily application, Panginoon, ay, Lord, magbibigay pa na mag-purify ng aming mga puso at mga kaisipan. And therefore, Father, sa umagang ito, Lord, nakita mo ang iyong mga anak, Panginoon, at alam niyo sila. And I pray, Panginoon, that you will touch their heart in the simple na mga salita ngayong umaga, Panginoon. Lord, but I pray, God, na kapag ito, Panginoon, ay tinanggap, Lord, mag-change ang aming mga puso. Father, we thank you so much. And this is our prayer for today. In Jesus' name. Amen. Sige po, tayo natin magsisit tayo sa Panginoon. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. You give light. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise, Hallelujah. in our lungs, so we pour out our praise. Come on, let's worship God. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. Kapatid, sa umagang ito, ikaw ang nagbabalin ng buhay. Saan ka nagkulang sa Panginoon? Bigyan mo ng konting panahon before na lilipat tayo sa Diet Offering. Saliksikin po natin ang ating mga puso. Ang katotohanan ba ang sinamumuhay sa ating mga buhay? At kung hindi, now is the time, kapatid, na humingi ka ng tawad sa Panginoon. At humingi ka ng tulong sa Diyos. Na magkaroon ka ng desire sa puso mo na basahin ang salita ng Diyos. Because tanging ang Diyos lang ang makakatulong sa atin at magpapakita ng tamang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Hallelujah. Glory to God. Lord, I pray, minister the needs of your people. Tugtong ba, Panginoon, na kami namumuhay sa katotohanan at ang katotohanan sa salita niyo, Panginoon, tunay pa po, Panginoon, na amin ipinapamuhay. Lord, kung hindi, Panginoon, kayo pong nakababatid, Lord. Dalangin ko, Panginoon, Lord, na iunat niyo ang magpalang kamay and touch the heart of your people. Touch them, Lord. And give them the strength, Panginoon, that once again in their life, Lord, hanapin nilang katotohanan at ito'y kanilang matatagpuan sa banal na kasulatan. Lord, we know how you love us, Lord. Nag-sacrifice ka, Panginoon. Binigay mo ang buhay mo sa amin, Panginoon. Lord, habang natatigin ka sa amin sa umaga ito,
nakikita mo sa buhay namin? Ano nakikita mo sa aming puso, sa aming kaisipan, maging sa aming mga espiritu, Lord? Sa umagang ito, Panginoon. Are we worthy in your presence? Lord, patawarin niyo kami, Panginoon, and bring us back to the right path. Father, we thank you so much. Thank you, Lord. This I pray in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo ngayon nagpunta sa tithes and offering. Yan. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Sa salita ng Diyos, sabi, give, but it shall be given back unto you. With a good measure, pressed down, shaken together, and run it over. Salita ng Diyos po yun. Ano sabi niyan? Dapat sinusunod natin ang salita ng Diyos. Be obedient to the Word of God. Because the Word of God, kapatid, is the Word of God. Ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos. And we need to follow it. Lord, ito po, Panginoon, hawak ng inyong mga anak ang kanilang tithes and offering. Lord, we just pray, Panginoon, natanggapin niyo ito, Lord, upang magamit, Panginoon, sa inyong banal na gawain dito sa barangay, sa Lawag. At tulad ng inyong mga salita, Panginoon, Lord, hindi namin inaasahan, but it is written that once we give, it shall be given back unto us with a good measure, pressed down, shaken together, run it over. Lord, tanggapin niyo, Panginoon, at naway, Lord, ay maluwalhati ang inyong dakilang pangalan. And also, Lord, sa mga pledges, Panginoon, and offering ng inyong mga anak, Lord. Panginoon, maraming salamat, Lord, sapagkat ang salita niyo ay buhay sa aming mga buhay. Thank you, Lord, because we believe, Lord, that giving is part of worship. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. And I pray, Lord, anuman, Panginoon, ang kailangan ng inyong mga anak. Ang walang mga trabaho, Panginoon, open the door para magkaroon ng trabaho, Panginoon. Ang may karamdaman, Lord, sa umagang ito, Panginoon. Lord, bisitahin niyo sila, Panginoon. At ibangon sa banig ng karamdaman. And let them remember that this is the day that the Lord has made. And it's supposed to be, we are here, Lord, sa iyong bahay-sambahan to worship you in spirit and in truth. Lord, ang mga negosyo ng inyong mga anak, Lord, palaguin niyo, Panginoon. Anumang bagay, Lord, ang pinastore, the source of their income. In Jesus' mighty name, I pray, Lord, Panginoon, na ingatan niyo, Lord. Ingatan niyo, Panginoon. And Lord, mag-give ka ng promotion sa mga trabaho ng inyong mga anak. Lord, maraming salamat, Panginoon. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Taas natin ang ating mga kamay and receive the blessing of God. From the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, the power of the Holy Spirit. Right now, Church of God, receive the blessing of good health, receive the blessing of long life, and receive the